Hi guys, look at my house. It's so messy today because inuna ko muna mamalengke bago maglinis. So ngayon, ito na ang gagawin ko. Kayang-kaya ko to guys, promise. Let's get it on. Yan guys, kung makikita nyo, inumpisahan ko lang siya tupiin ang aking mga unan at kum. At yan, patutuwad pa bongga. So ngayon, dahil wala ang aking anak na panganay, dahil siya ay nasa school, ako'y gagawa muna sa aking bahay. Totally napaka-busy ko for today because may sakit ng aking bunso. That's why pumunta muna akong palengke to buy a medicine for her. So ngayon, kaya ngayon ako talaga nakalinis ng bahay. So messy talaga na guys. I'm so tired talaga, pero gagawin ko pa rin linisin yung bahay kasi syempre wala na may ibang gagawa kundi talaga ako guys. Iba talaga ang maging isang ina. Super nakakapagod din sa bahay totally. Although nandoon tayo na masaya sa bahay kasama natin yung mga anak natin, pero nandun pa rin yung pagod. Nakakapagpahinga man tayo pero siguro ilang oras lang. So ngayon, ito na naman, work pa rin sa bahay at hindi matatapos ang gawaing bahay. Super nakakapagod talaga guys. Kasi ang hirap pagka may sakit yung mga anak mo. Tapos walang ibang gagawa kundi ang nanay lang na nasa bahay. So sa totoo lang, hindi talaga madaling nasa bahay ka lang guys. Yung masaya ako, syempre naka-aasikaso yung mga anak ko, pero nandun yung pagod talaga guys na hindi mo rin masabi na, alam mo yun yung minsan parang gusto mo na sumuko, pero hindi dapat. Kasi nandyan yung mga anak mo. Sa totoo lang talaga, hindi talaga madali ang maging isang nanay na nasa bahay lang. Syempre, gumagawa pa rin ako ng paraan para kumita kahit paano matutulungan ko ang aking asawa. Hindi naman sa nasa bahay lang ako papasarap lang, charis, hindi ba? I mean pa yung paano-ano lang, pa eme-eme lang, nandun yung nag-ano pa rin ako, nag-negosyo, kahit maliit lang, para lang kahit paano kumita at matagdagan yung income namin. Guys, hindi madali ang maging isang ina. Nasa kanya na lahat ng responsibilidad, lalo na pag nasa loob siya ng bahay guys. Kasi dati, almost puro talaga ako abroad, work, never ko pang naranasan dati yung maging housewife. Totally ngayon lang talaga itong pagkalabas ng aking bunso. Kaya yon, bonggang sacrifice, and kaya naman guys, basta nandyan ang Diyos kasama mo. Yan guys, kung makikita nyo ang aking mga bag, super kaganda. Syempre, ang aking sponsor ay ang aking ate na nasa Korea. Thank you te, sobra sa pagbibigay palagi sa akin, hindi lang sa akin, syempre sa mga anak ko. Kaya super thank you. I love you ate. Yan guys, totally hindi talaga ako mahilig sa bag, cherries. Yan talaga ang aking number 1 na gusto sa lahat, ang bag. And the next is mga accessories. Pero sa ngayon is bag talaga kasi nandiyan ang ate ko to give me more bag. Charis. Yan. Diba napakagulo? Hindi siya organized kasi sobra akong busy talaga. Pero ngayon, ito yung free time ko para sa aking paglilinis. Kaya, pinush ko na talaga. Push me ang girl. Grabe ang ko. So busy talaga ako. Lalo na ngayon nagkasakit yung anak ko. Medyo okay na siya. Kaya, ayun, ito na yung time ko para maglinis-linis ng aking kabahayan. Kahit maliit lang, pero ang hirap pa rin linisin dahil pagka sobrang busy ka talaga as nanay is hindi mo na minsan magampanan yung bahay mo kasi mas uunahin mo yung pagbabantay, pag-aalaga, pag-aasikaso sa mga anak mo. Kaya nga mas maganda talaga may sarili kayong bahay, bukod kayo, yung wala kayong kasama kasi nandoon yung privacy nyo, nandoon yung freedom nyo, kahit anong gawin nyo sa inyong bahay is magagawa ninyo. Kasi syempre, nakakahiya naman kung may tao or sino mang tumuloy sa inyo tapos ang gulo-gulo ng bahay nyo, diba? Pero ako talaga, lalo na pagka talaga minsan may pasok yung anak ko sa school, wala naman ako ibang utusan kundi sarili ko lang. Kaya paano ako makakakilos kung
Ang anak ko naman ay kailangan ako, lalo na pagka hinihika yung anak ko, guys. Yan. Super duper talaga na siya, nakakarga lang siya sa akin, guys. Kaya, ito yung time lang talaga na nakapaglinis ako ng bahay ko. Guys, kung makita nyo, medyo matatapos na ako dyan. Yan. Ito na yung isang part ng half ng aking kwarto. Syempre, walis-walis pag may time. Pasensya na kayo, guys, hindi ako mahilig masyado sa Hello Kitty, guys. I'm so sorry about that. Love ko lang talaga, guys, yung ganyang kulay. Yan, guys, totally okay na rin ang bahay namin kahit papaano nalinis na after how many years, charis. Yan, guys, kung makikita nyo, para sa akin malinis na yan. Kaya sa kanina, bonggang-bongga, diba? Yay! OMG, look at my house. Look at my kusina. It's so very, very messy talaga, guys. Syempre, gagawa ko ng paraan, guys. Go, go, go! Kaya-kaya ko yan. Syempre, umpisahan ko naman magkut-kut-kut-kut. Yan, guys. Kunyari, naglilinis talaga. Pero, kunyari lang yan, charis. Hindi. Talaga pag busy ako, guys, minsan talaga hindi talaga ako makapaglinis. Kahit maliit na yung bahay ko, lalo na kasi talaga, guys, pag may mga sakit yung mga anak ko. Yan. Kaya, yun. Minsan, nautusan ko naman yung anak kong panganay, pero syempre, lalaki. Hindi ko naman inaasa sa kanya. Syempre, gusto ko magkaroon pa rin siya ng kaalaman. Pero, syempre, hindi pa rin dapat na siya lahat. Kaya, yan, guys. Super gulo talaga ng bahay ko. Yes, titignan ko muna. I-check ko muna ang aking cellphone kung nag-message ng aking asawa. Kilig much. Yan, guys. Siyempre, i-check mo rin minsan yung cellphone mo kahit busy ka. Baka may importante mga message. Kaya minsan, guys, may mga tumatawag sa akin o nagme-message sa akin. Hindi ko talaga nare-replyan kasi minsan talaga may mga nilalakad din ako or minsan may pinupuntahan na importante. Kaya sorry naman sa mga hindi ko nasasin dyan. Yes. Kasi ang lola mo super busy. Syempre, pag may anak, lahat sa kanya. Kaya wag ilan ang pagiging nanay dahil nandun lahat ng responsibilidad lalo na sa bahay, sa anak, sa asawa. Kaya dapat maging mapagmahalaga tayo o mapagmahal sa asawa nating ina. Dahil hindi ganun kadali ang maging ina. Maging isang ina at tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak. Kaya dapat huwag natin basta-basta sila i-judge. Kasi totally hindi lang naman porket na sa bahay is eme-eme lang kung saan, patulog-tulog. Hindi po yan totoo, guys. Kasi siguro may mga ganong nanay na responsable sila, hindi sila sa mga anak nila or sa asawa nila. Guys, maiba naman tayo yan, guys. Ginawa ko na ng paraan kasi hindi ko talaga siya abot, guys. Totally, mga cabinet ko, ginagawa ko talaga ng paraan yun para makatungtong ako. Yan ang mahiwagang upuan ko. Kasi alam mo naman, binayayaan tayo ng height. Yan, guys, malapit na rin ako matapos. So, talaga, guys, yung bahay namin. Pero, sobrang blessing ako kasi napakahirap na mangupahan at walang sariling bahay. Kaya pinush namin mag-asawa yung kahit maliit lang is makabili ng sa amin na. At hindi na kami mangupahan at hindi na rin kami makikisama kung kanino man. Siyempre, kailangan pag nangupahan ka, hindi basta-basta upa ka lang. Siyempre, kailangan mo pa rin yung maging responsable sa lalo na sa bahay na inuupahan mo. Yan, guys. More linis pa more. Yan, guys. Pero guys, alam nyo, minsan nakakawala rin yung stress pagka naglilinis ka sa paligid mo, kung ano yung makikita mong gulo o dumi sa bahay mo. Minsan nakakatanggal din talaga ng stress, lalo na kapag nandun yung depressed ka. Minsan ginagawa ko yung linis-linis lang, kung ano yung makita ko, kung ano yung malinisan ko, yun na lang ang ginagawa ko. Kasi minsan para sa akin nakakatanggal talaga siya ng stress, nakakapagod totally kasi nandiyan yung kikilos ka. Pero yung mawawala talaga minsan yung problema sa tuwing may ginagawa ka o may kunyari nanonood ka ng TV or something na ganun, nakakawala ng stress sa akin, guys. Kaya yan, kaya minsan yan ang ginagawa ko lalo na kapag available ako
di ba? And guys, pasensya na sa aking background, may maingay lang pong bata dito. Yan guys. Pero thankful ako kasi magaling na siya. Kaya yan, nakakapaglinis ako ng bongga dyan. Yes. Thank you Lord, and thank you for all the blessing yan. Kailangan marunong talaga tayo magpasalamat sa Diyos. Kahit may blessing man o wala, humingi ng tawad sa Kanya, bibigyan Kanya ng blessing na hindi mo inaasahan. Promise yan. Kasi ano ko na talagang nasaksihan ko at nangyari na talaga sa akin na kailangan talaga nandyan nasa iyong Diyos. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin masabi na darating yung problema na bigla-bigla na lang ganun na may mabigat, pero magagaanin talaga ng Diyos. Basta lagi ka lang nasa Kanya at hindi mo siya iiwanan at hindi mo siya kalilimutan. Kaya ganyan ako. Sobrang blessing na, alam mo yun, yung sobrang pagod ako dati sa pag-abroad, sa pag-work. At talaga guys, pangarap ko talaga maging housewife. Kasi gusto kong maranasan yung pagsilbihan ko yung asawa ko. Aasikasihin ko yung mga anak ko. So ngayon, naranasan ko na super duper hirap pala guys. Hindi pala ganun kadali ang maging isang housewife. Hindi lang porket housewife is nasa bahay ka lang at nakatunga nga, hindi po ganun guys. Maraming bagay na nangyayari at maraming hindi mo inaasahan na pwedeng mangyari sa loob ng bahay, lalo na kapag ikaw lang ang magdedesisyon, ikaw lang ang gagawa. Kaya walang ibang gagawa kundi ako nga. Sabi ko lang sa mga housewife na nasa bahay lang is proud ako sa inyo guys, kasi hindi ganun kadali ang nasa bahay lang at manatili lang nakasama ang pamilya. Super nakaka-stress din talaga, pero nandoon yung kapit lang talaga kay Lord na makakaya mo, kasi at least nga kasama mo yung pamilya mo, kasama mo lalo yung mga anak mo. Kasi dati talaga nung nag-a-abroad talaga ako, gusto ko talaga maranasan yung masayang pamilya, maayos na sama-sama kayo, na ikaw nag-aasikaso sa mga anak mo. Ganun talaga dati yung pangarap ko, at yun nga, natupad siya. At super blessed din talaga ako kasi yun yung asawa ko na super supportive sa akin, na hindi ko masasabing down na down ako minsan sa isang bagay o may problema man ako. Nandiyan yung asawa ko to support me. And yan, kaya nakakayanan ko lahat. And syempre, sa mga anak ko na nagbibigay sa akin ng lakas, maraming salamat. Kaya dyan sa mga yan guys, nagwawalis na si Inday Padiday, Charis. Yan guys, malapit na ako matapos guys dyan. Kaya guys, malapit na ako matapos. So ngayon, may dumating na isang bata na gusto akong tsikahan. Nagchichika siya sa kanyang school na mabait daw ang kanyang teacher, ang aking pamangkin na si Ate Lalay niyan. Lagi yan nandito sa akin. Ngayon lang hindi kasi nag-work. Sorry. Siya ay nag-aaral. Siya ngayon ay grade 6. Napakabait niyang batang yan. So ngayon na pamarites pa, imbes na natapos na, diba? Nakakapagod din talaga yung maglilinis ka, after that magluluto. Minsan talaga nandun yung nakakapagod talaga, pero tiwala lang, lahat ng oras mapapagod tayo, tandaan natin yan. Kailangan don't give up, lalo na kung may asawa kang supportive sa'yo, at kahit ano yung decision mo is nandyan siya, basta nasa tama ka lang. At syempre, huwag mawawala ng pag-asa sa Diyos. Tiwala ka lang sa Kanya. At huwag mo kakalimutan na may Diyos talaga tayo na nandiyan para sa atin.
Yan guys, it's already done na. Sa wakas, nalinis din kahit pa paano guys. Ay, salamat. Thank you Lord. Thank you guys. Bye-bye.